dako muna tayo sa medyo serious na balita. Na kung saan di umano'y si Lani Misalucha ay may pinagdadaanang health condition na tinatawag na bacterial meningitis. Meningitis. Okay. Alam ko yung sakit na yun. So, wag kayo. At nagre-research naman. Kung hindi nyo alam yung sakit eh, hanapin nyo sa Google. Sa Gigil nyo hanapin. Sasagutin kayo ng Gigil. Ayan, speaking of bacterial meningitis, eto na yung chika. And the story begins ang huling major concert ni Lani Misalucha sa Pilipinas, kung saan kasama niya sina Basil Valdez at Maestro Ryan Cayabyab. At ito ay ginanap 5 years ago, particularly February 28 and 29, 2020, na ginanap sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. 2 weeks after that, nag-pandemic na tayo. Sambit ng Asia's Nightingale na si Lani Misalucha sa kanyang MediaCon ng 40th anniversary concert niyan, Still Lani, nagaganapin sa August 21 sa The Theater at Soler. At ang musical director ay di umano'y anak ni Maestro Ryan na si Toma Cayabyab. Dagdag ni Lani, nag-lockdown na, and that was the last concert that I did. Wala ko yung JM, in an educational way, paano maiwasan ang meningitis? Mamaya ano'y natin. Kung ano yan yung hanging question. Mamaya explain natin ang katawan sa meningitis. Kung ano nga ba yung pinagdadaanan ni Lani Misalucha ng bacterial meningitis at paano maiiwasan ito? Yun. That's the question. So, ang tanong nga, bakit nga ba bacterial meningitis ang pinagdaanan ni Lani Misalucha at bakit ganun katagal bago siya bumalik sa pagkanta muli? Ito yung nangyari. Pagbabalik tanaw ni Lani, kasi nga, what happened noong 2020, nung nagkasakit kaming mag-husband, nagkaroon kami ng bacterial meningitis noong October 2020. Ang effect ng bacterial meningitis na yon was deafness, vestibular disorder, and vision mo gumagalaw consistently, and meron din ang tinnitus. So, ang tinnitus? What's the tinnitus? Mamaya Ito bang hanging question yan? So for a while, hindi ko talaga nakayanang kumanta. Kaya nagkantay sila ng 5 taon bago kumanta muli si Lani Misalucha. Ko na din yung bacterial chuchu na yan about sa meningitis. Iwasan nyo din ang mga nag-aano sa mga iba-ibang mga tao kasi doon din makakakuha din ng sakit. Exactly. Totoo yun. Anong tawag doon? Nalimutan ko. Basta may tawag doon. Mamaya na lang natin itapik. Bakit nga ba naapektuhan yung mata at tenga ni Lani Misalucha? Sabi ni Lani Misalucha mismo, you are consistently nahihilo, as in dizzy. Like dizzy at gumagalaw yung vision. As in hanggang ngayon, ganun pa rin ang condition namin. And then ba dun ay vertigo? Kung tama man ng sabi. Parang ganun nga yung nangyari kay Lani Misalucha, nagkaroon ng pakahilo which caused dizziness na tinatawag na vertigo. And then partially bingi si Lani Misalucha sa right ear. So it was really a difficult time for me. Because, syempre naman, singer ako and mahirap yung pandinig. I went to that place wherein, should I say nagkaroon ng depression? I don't know if I'm going to admit it. I didn't know if it was actually depression nga yung naramdaman ko.
Pero, ito patuloy ni Lani na mahirap niyang i-describe na parang ayaw mo nang kumilos. Number one, ayaw mong kumilos physically. At ayaw mo nang kumilos because the minute na gumalaw ka, nakakahilo talaga sa totoo lang. Ay guys, alam nyo ba, may ano lang ako. Hindi ko naman inaano mother ko, or I mean, hindi ko judge or pinapaya. Kasi si mother ay minsan nagbe-vertigo. Ang ginagawa namin, either uminom siya ng gamot as medication pag okay na siya. Tapos, ang ginagawa namin pag ganun yung sitwasyon, hahawakan yung ulo, hindi pwedeng tumingin sa baba, ganito. Ganito guys gaganyanin, hindi pwede tumingin sa baba kasi pag tumingin siya sa baba, lalo siya mahilo kasi yung lugar, umiikot din, di ba? Ganon. Ganon yun. So, which means hawak mo yung ulo, nakapikit siya, hindi ka din pwedeng gumalaw kasi mismo yung nakikita niya sa paligid ay umiikot din. Mhm. Yun. Ganon ang vertigo. Hanapin nyo, makikita nyo at paano yun. Ganon yung ginagawa namin ni mother. Hinahawakan ko yung ulo, nakapikit siya. Hindi ko tinatanggal hanggat okay na si mama. Tinatanong ko si mother, okay ka na ba? Kasi pag sinabi niya yung okay na at nawala na yung vertigo niya, doon pa lang siya iinom ng gamot. Okay. Ganon. Ito pa yung iniiwasan ni Lani noong 5 years na pinagdaanan niya itong bacterial meningitis. Number 2, you don't want to socialize. Hello kay CTSSO! Welcome! Sa ating ikatlong pagtatanghal ng Salamat sa pagdaan, si kasi so. Pumusikat Trivia. So, balik tayo. Sabi nga nila, Lani Misalucha, kaya may pinagdadaanan sa bacterial meningitis is that she doesn't want to socialize. You don't want to talk to people because yung hearing namin noon was parang feeling ko, should I use the word painful? Napakasakit ang pandinig niya. Kasi minsan, iba yung kinamento ko about dun sa vertigo, hindi pwedeng gumalaw, hawakan yung ulo, iinom ng gamot, ganyan. About dun, tapos tanongin mo pag okay na ganyan. Isa pa is, may vertigo na tao, hindi sila nagsasalita. Oo. Hindi sila nagsasalita until sasabihin mismo nung tao, okay na ako, pwede mo nang tanggalin yung kayong kamay sa ulo ko, ganon sila. So paano nga ba, sinasabing painful ni Lani? Ang sabi niya, painful in a way because what we only hear was high frequency. High frequency, ang mga tao na didinig namin na nagsasalita, lahat matinis, matalas, mataas. Yon ang pandinig naming mag-asawa. So imagine ninyo, you're talking to a person with low bass voice, pero ganun pa rin ang pandinig mo sa kanya. Trigger ang tawag dun. Trigger. Kailangan din nastahimik ang lugar. Kasi pag hindi, lalong lalala yung ganun. Yun. Ayun na nga. Mahirap yun doon sa taong may vertigo. Oo, parang sinasabi ni Lani Misalucha na parang Donald Duck ang narinig nilang boses. Matinis, matalas, mataas. Ganun yung pandinig namin nung mga first 6 months, I guess. Kaya kamusta ang kanilang pandinig at paningin? Nag-improve ba? Napapuntong hininga si Lani and sabi niya, I think it did. At least yung narinig namin yung mga salita ng tao, normal na. So after 5 years, na pinagdaanan niya yung bacterial meningitis, naging normal na ulit ang paningin at pandinig ni Lani. Na-recognize na namin kung boses ni ganito yan. So yung part na yun, I think we got better. But the hearing, parang hindi.
Yung deafness parang hindi. Until now, it's pretty much the same yung right ear. Yung husband ko, almost 90% na hindi na nakakarinig yung right ear niya. Ako naman, almost ganun din, hindi na ito nakakarinig. It only absorbs very loud sound, but it's distorted. Actually, di ba yung sabi ko, hawakan yung, ulitin ko naman yung sinabi ko about dun sa vertigo. Hawakan ko yung ulo, hawakan mo yung ulo ng tao, habang hinahawakan niya yung ulo niya mismo, habang nakapikit siya, at hindi ka pwedeng magsalita, at hindi ka din pwedeng gumalaw, at pag okay na siya, iinom siya ng gamot, pang vertigo. Pag okay na siya. Mismo, actually double tasking eh. Hinahawakan niya yung ulo niya, habang hinahawakan mo yung ulo niya, habang hindi ka pwedeng magsalita, at pag okay na, iinom pa lang siya ng gamot, pang anti-vertigo. Sige, isipin niyo yun, ikaw yung nasa lugar niya. Mahirap, 'di ba? Isipin mo, ikaw, doon ka sa lugar sa sitwasyon na yun. 'Di ba, syempre, ikaw din, mahihirapan. Oo. Mahirap yun. Kasi once ikaw ay gumalaw, di ba, kaya ikaw hinawak mo yung ulo ko. Once pag ikaw ay gumalaw, lalong lalala yung vertigo niya. In a way na, umiikot na nga yung paligid. Hinawak mo na nga, double tasking. Pag ikaw ay gumalaw, sasabihin niya, bakit ka gumalaw? Lalo akong may hilo ganing gaya. O, sige. Double Diba? trouble yun. Double trouble indeed yun. Bro, hindi pwede. At ang hirap nun. Naranasan ko na yun. Naranasan na namin. Kaming tatlo ng ate ko, naranasan namin yun in a way na si ate ay kukuha ng tubig. Ako, hinawa ko yung ulo ni mama habang hinawakan niya yung ulo ni mama. Mismo si mama, hinawakan niya yung ulo niya. Sige, ano natin? Let's debunk and analyze. Ano nga ba ang bacterial meningitis? Isa pa yun. Yan na. Yan na ang sagot. So, saan nga ba nanggaling yung bacterial meningitis ni Lani Misalucha? So, paano niya na-acquire yun? Unang-una na dyan is na-ingest. Yun ang sinasabi ng mga doctors. Na-ingest nila ng mag-asawa yung bacterial meningitis. So, nung nangyari yun, kasi ang unang dinala ko sa ospital, actually, pinasundo ko sa ambulansya, yung asawa ko. Kasi non-responsive na siya. Hindi na talaga siya kumikibo. As in, I thought he was just sleeping. Yun pala, comatose na siya. Ayun. So, I had to pick him up from the condominium to go to St. Luke's sa BGC. So, from there, tawag na ng tawag yung mga doktor sa kanila. Kasi naiwan pa ako sa kondo. Ano ba ang nangyari? Si Noli, hindi gumigising. Ganyan kung ganyan. Saan ba kayo nanggaling? Nagpunta ba kayo sa farm? Umawag ba kayo ng farm animals? Do you have a pet in the house? Sabi ko, bakit? Ano ba ito? Ano ba ang nangyayari? So, nung nandun na rin ako sa hospital, they took, of course, kung ano-anong mga test. They even did a lumbar tap na nakakatakot yun. Nakakatakot talaga. Yung about sa sinasabi kong paulit about sa vertigo, hindi po ako certified na med or anything na yan, or nurse. Ako ay based on our experience dito sa bahay about kay mama, sa niya. Yun, dun namin na pag once ganun yung nangyari, in the case is yun yung mga sinabi ko. Kasi pag hindi mo sinunod yung sinabi nung mismong siya yung nagkakaroon ng vertigo, ay lagot ka. In the worst case scenario, mapupunta kayo sa ospital. Na wag naman sana. Yun yung nakakatakot na worst case scenario. At yun yung nangyari doon sa asawa ni Lani, na si Noli Misalucha. Yun yun. So, nang i-google ni Lani yung tungkol sa lumbar tap,
Eto yon. A lumbar puncture, also known as spinal tap, is a medical procedure where a needle is inserted into the spinal canal to collect cerebrospinal fluid for diagnostic testing or to measure CSF pressure. The procedure is commonly used to diagnose conditions affecting the central nervous system, such as meningitis, encephalitis, and bleeding in the brain. So, Mm. doon sa spinal tap na yon, doon nila nakuha ang bacterial meningitis. Kumbaga, ang daming sakit, tapos napunta sa utak, ayun na nga. Tapos Alam mo ba kung na-ingest nila, yung tipong umano na nga sa ulo, tapos dumiretso sa tiyan, at ayun na nga. at alam mo ba kung anong klaseng ano doon, bacterial meningitis? Meningitis sa baboy. Ayun lang, about sa baboy. Streptococcus suis. Suis meaning swine. So the bacteria came from baboy. Now kami mag-asawa, hindi kami kumakain ng baboy. The only thing that we recall that week, Tuesday, we went to a restaurant. Kasi nung time na yon, kasi Oktubre na, unti-unti na nagbubukas ang restaurant doon, di ba? And then half capacity lang. O 50% lang ang capacity ng restaurant. So we went to this particular restaurant. Hindi ko nasasabihin kung saan. We were there, kaming dalawa, and I believe there was another table. 2 ladies, I think. So that was a Tuesday. Bumalik na kami ng condo after that. And then, syempre, Wednesday, may kinain pa rin kami. And then, wala na. Thursday, wala na. Yun na. Inatake na kami ng high fever, body pains, severe headache. Katulad nga ng sinabi mo kanina, Vertigo. vertigo. At saka isa pa guys, kung ako sa inyo, sa mga taga-probinsya, nag-aaral ng chef, ng HRM, mga yan, mga ganon, ay kayo ay hospitality and restaurant Hospitality and restaurateur, management. ganyan, oo. Kayo as pagluluto, as in yung quality, ano yung nagte-test bago i-serve yung pagkain, ang tawag dun? Yung HQ, ano ba ang HQ? Health quality something. Basta yung tumitingin sa pagkain bago i-serve. Basta Oo, yung mga yun. parang dino-double check muna. Oo, ganon. Yung mga courses na yun, ay kayo ay aralin nyo yung tamang pagluto, pag-serve ng hilaw na baboy, baka, lahat ng pagkain, pati isda. Oh, kailan nyo aralin ko yung proper na pagluto, pag-serve, kasi pag hindi nyo yan inayos, ang mangyayari niyan, ganyan. Which means, ang nangyari kila doon sa mag-asawang Lani Miss Lucha is hindi luto gaano yung pagkain. Diba? And then to make it sure, ito yung sinabi niya. Naka-ingest daw sila ng bad meat. Yun. Pag umaga, half cook or hindi luto gaano yung baboy. Which means, half cook lang siya. Alam niyo yung tipong half cook na medium rare, hindi ganong luto. Yun. Kaya madalas, ang ginagawa ko pagdating sa restaurant, kakain ako ng steak, ng baboy, ganyan. Ang ginagawa ko is full, which means well done ang tawag nila doon. Wag medium rare, wag yung raw. Kasi hindi po gano'y luto. Mag-iwas kayo doon sa medium rare, sa half cook. Kung ako sa inyo, kung sa restaurant, well done nyo kasi pag well done is luto talaga. Pero minsan kasi yung mga medium rare na steaks, yung mga medium rare na mga... Makikita nyo yung may dugo-duguan pa na parang hindi luto. Yeah, oo. Ganon ang Pero yung mangyayari. ibang mga medium rare steaks, maayos at saka masarap din.
Depende sa... Ayan guys, hindi ko nila lahat pero depende sa restaurant. Depende yun sa restaurant. Mhm. Kung high quality naman yung restaurant, I mean 5 star, yun, safe yun. Pero yung tipong 3 star to pababa, ay, mag-ingat ka, wag na dun. Siguro, Kailangan pa pagka dun sa mga 1 star to 3 star, sabihin ninyo, well done yung steak. ganon. Pag 4 to 5 star, safe yun. Kasi, mismong sila ay talagang safe yung nila. 5 star sa tingin nyo guys, 5 star, hindi well done yung mga pagkakain nila doon. Ay, Diyos ko, well done yung mga yun. Well done talaga Well yun. done yung mga yun. Safe yung mga pagkain, yung ganito, ganyan. May quality testing pa nga eh. Bago Oo. nila i-serve. Oo. May training din yun. At saka papagalitan ka ng professor mo, yung trainer mo, pag hindi ganong luto yung pagkain. O, di ba? See? Oo. High 5 star yun. 4 star, star. same din. Pero yung 3 star pababa, ay good luck. Need Good muna, ayan yan, sabi ni Sophie, need muna mag-check bago kumain any meat product. Kung bibili naman kayo ng baboy sa palengke, baka, etc. na yan, na bagong katay or something na yan. Kailangan i-double check nyo muna kung may mga dugo-dugo. Oo. Pag may Amuyin dugo-dugo, patanggalin nyo. bago nyo iluto, yung kuwari binili nyo sa palengke, yung mga baboy, baka chuchuchuchu na yan, ano nyo muna, itignan nyo muna bago nyo lutuin. Amuyin nyo muna bago nyo lutuin. Kasi minsan, yung iba, hindi ko nila lahat. Minsan yung iba ay niluluto basta. Pero, tignan nyo muna, i-check nyo muna bago nyo lutuin. Kasi minsan, yung iba, hindi na nila tinitingnan. Niluluto na agad. Tapos, minsan, pag doon pa lang nila kakat, ay shit, king, panis pala to, ay bulok pala to, ganon, o, di ba? Pero minsan hindi lang sa hindi lang sa pagkain yun eh. Oo. Minsan, depende din sa preparation nga. Yun, ulit eh. Preparation. Preparation, pero merong binanggit dito si Lani na aside doon sa pagkain, yung kitchen utensils hindi maayos. Ayun, isa pa yun. Yung, alam niyo yung tipong ay trigger alert, pero alam niyo yung tipong hindi ganong hinugas yung cubiertos, which means spoon and fork with knife, lahat. Yun, pag hindi yun ganon nalinis, same din. Same as worst case scenario, maanik kaya yung dun sa chan mo. Oo. At saka yung mga kitchen utensils na hindi nililinis na maayos ng mga chef. Oo, yun, isa pa yun. Ako, pag naghugas ako ng pinggan, ng cubiertos which is spoon and fork and knife, lahat, ako ay nililinis ko, dinodouble sabon ko pa nga eh, bago ko hugasin. Minsan ba nga pag natira, may natira dun sa tenedor or sa kutsara, kuskusin mo. Hugasan mo ulit bago mo gamitin, o, diba? At least safe yun. Ayan, yun yung dahilan kung bakit nagkaroon sila ng bacterial meningitis. Hoy guys, hindi ako nagja-judge, hindi ako nanghuhusga or anything. Ako ay nagsasabi lang ng educational purpose kasi yun ang kailangan natin gawin, yun ang kailangan natin at yun ang kailangan natin pag-aralan. Hindi lang sa hygiene, sa health at saka dun sa mismong ginagawa mo in the normal. Hugas pinggan, Alam mo, tinidor, pagkain, lahat, pagluto, oo. Totoo yun. Alam mo, nagkakaroon na tayo ng idea about this bacterial meningitis na pinagdaanan ni Lani Misalucha. So, after all those things, gaano katagal nila
pinag-iisan yon at Oo. gaano katagal sila gumaling bago bumalik yung boses. Mahirap yun. Yun, di bang mag-iiwas ka muna sa baboy, sa meat, sa ganyan-ganyan. Yun, di bang kung kulang na lang, mag-ano ka na plastic spoon and fork para mas safe, di ba? So, ito yung katanungan ng isang pep expert. Gaano katagal ang healing process nila mag-asawa mula sa bacterial meningitis? Ang Kula ko Kuya JM. 7 years, 7 months, isang taon, 2 years. Hindi, 2020, imaginein mo 5 years. Halos yan na nga, ang tagal nun. Parang kumbaga kulang na lang ng 2 para maging 7 months. So, since na pinpoint na nila yung bacteria na yon, kasi in the beginning, yung husband kong nauna, binigyan lang siya ng parang broad spectrum na kind of antibiotic. Pero nung na-detect na nila na may sakit talaga yung asawa niya, nakuha na nila, na-discover na nila kung ano yung particular bacteria. Alam mo kung ano ginamit nila? Penicillin. Jesus Maria Joseph. Alam mo kung ako man ang isang doktor, kuwari lang. Kung ako ay nag-aral ng medicine ngayon, hindi basta magbibigay ako ng resetang ganyan. Ang alam mo ano gagawin ko? Hindi lang antibiotic. Yung mismong talagang ano ang kailangan para doon. Kasi hindi yun basta lang yun sa antibiotic, sa ano yun sabi mo? Penicillin. Yun. Kung walang na nga, pwede ka magpa-confine, magpa-test ka mismo doon sa hospital. Pero yung penicillin na yon nag-work sa mag-asawa. Pwede na, oo. Depende naman doon sa tao kung nag-work or hindi. Kung hindi man mag-work ang antibiotic or yung penicillin na yan, pumunta ka na sa hospital. Magpa-confine ka na, magpa-check ka talaga. Kasi minsan, ang antibiotic, hindi minsan nag-work, depende sa tao. Yung penicillin, same din. So, ang case scenario, pumunta kang hospital, magpa-confine or magpa-test ka, siguradong test. Kasi, minsan, hindi lahat dinadaan sa antibiotic, sa, painkillers or sa ganyan. Sa penicillin. Pero ang advice ng mga doktor ay magpabakuna. Isa pa yun. Vaccination. Vaccines, shift muna tayo sa health conditions kung paano maiiwasan yung bacterial meningitis. So, una na dyan is the vaccination na mayroong 4 na types na vaccine na pwedeng ipaturok sa inyong katawan. Una na dyan ang meningococcal vaccine. Pangalawa yung pakisulat ko yun, JM. Baka hindi nila alam yun. Pasulat. meningococcal. Minsan nga sa misheard ng iba Baka yun. Ayan. Meningococcal vaccine. Isa pa na pwedeng anuhin is the pneumococcal vaccine. Pneumo meaning ano nga ba to? Pneumococcal. Pneumococcal is Anong tawag dito? Anday para hindi maano ng pulmonya? Tama ba ako? pneumonia. Ayun. Against pneumonia. Tapos, meron pa The silang word punyo. Diba? Punyo. meningo from the word itself, meningitis, yun yung pinaka-best. Yung second na pinaka-best effective is yung pneumococcal vaccine from the word pneumonia. Tapos meron pang HIV vaccines. Iba yung HIV sa HIV Magkaiba yan kasi pag sinabi nyo kasing HIV sa
Madami nga kasing iba-ibang ano yun eh. Ibang terms, iba-ibang vaccine din yun. Yung HIV na yon ay HIV vaccines ay effective lang sa mga bata na may bacterial meningitis na 5 years old and below. At saka siguro, hindi ko sure pero sabi daw nila, meron vaccine daw din yun pang AIDS, tama ba ko? Tama ba? HIV yun, HIV. Oo, sa HIV. Di ba ano din yun sa AIDS, di ba? Oo. Ayun. Ay, kumapit. At Hindi, hindi. Sabi ni Sophie, mag-search mo na daw siya. Sige. Salamat, Ate Sophie. Babalik daw siya maya-maya ng konti. So yun na nga, below 5 years old, ang kailangan sa bata is yung HIV vaccines or yung tinatawag na Haemophilus influenzae type B vaccine. Hindi ako magaling sa science, pero yung host magaling yan kasi nag-aral yan ng biology. Wala ba? Galing na mismo sa kanya at saka nag-aral yan ng bio. Oo. Diyan kayo makinig. Marami siyang alam sa scientific, sa gamot, sa ganyan-ganyan. Ito pa yung isang pwedeng pwedeng maging ano ba yun, para ma-immune kayo sa bacterial meningitis. Kapag kayo buntis, magpa-screening ka agad. Ayun, isa yun. And Kung then, baga mag-ano kayo ng OB. and then, Ultrasound, lahat. and then as usual, antibiotics. Preventive antibiotics. Sometimes antibiotics can help prevent people from getting sick if they were around someone with bacterial meningitis. Healthcare providers and health departments decide who should get these preventive antibiotics. Kuya JM, ano yung sinabi ko about dun sa ano ng iba-ibang tao? Yung anong sakit ulit yun? Ano yun? Transmitted disease ba yun? Tama ba ako? STD. Ayun, STD. Doon din makuha minsan yung at saka mag-ingat kayo, wag kayong basta quote-and-quote nagtatalik ng iba-ibang tao kasi doon minsan nakukuha yung sakit. Oo. Lalo na sa mga lalaki. Diyos ko, yung lalaki. Hindi lang lalaki. Babae din, yung mga hooker. Ay, sorry. Quote-and-quote hooker, mga mag-ingat kayong mga yun. Kasi hindi lahat ng tao, hindi mo kilala, maling may sakit. Tapos nagpaano kayo, ay sus Mario. Ingat-ingat. Hindi lahat ng tao ay walang sakit. Ayan. So, yun yung tungkol kay Lani. And ang huli doon ay, sabi niya, it's only a trial. Kasama ito sa buhay, di ba? So, it's just a matter of accepting it. Yun lang talaga siguro ang key doon, acceptance. Kasi kung hindi mo i-accept, wala. You're just going to... At saka kung hindi mo aaralin at hindi mo aalamin yun sa Google research, sa website, lahat, or magpaano sa doktor, mukha kang quote and quote, sorry for the word, pero mukha kang idiot or stupid. Sorry naman. Oo. Kasi hindi ka nagtanong, tapos magrereklamo ka. Aralin mo muna, alamin mo muna bago ka sabihin, ay ang tanga mo ay ganyan-ganyan, di ba? Di ba? At saka hindi mo accept na wala kang sakit kahit, alam niyo na yun. Acceptance, aralin at sundin kung ano yung dapat at ano sinabi ng doktor. Ako minsan pasaway ako, pero at the same time, kung kaya kong sundin, hindi sundin ko. Minsan kasi pasaway din ako sa doktor ko. Sorry naman. Pero minsan, kung kaya kong sundin, sinusunod ko. Ganon yun. Hanggat kaya mo sundin mo. Ganon lagi yun. Kasi minsan, pag hindi mo sinunod, good luck sa consequence mangyayari sa'yo. At hindi na ako yun. Kayo na yun. Kasi ako may sasarili ako, as in meron akong seizure disorder. In-accept ko man, kung kaya kong, anong tawag doon? Kung kaya kong sundin yung sinabi sa akin ng doktor ko, ng neuro ko, sinusunod ko.
kahit paano, minsan naman, kung pasaway ako, at meron na akong, anong tawag nila doon? May nangyaring hindi maganda. Minsan, isipin, ay, hindi ko na gagawin kasi kasalanan ko naman kung bakit nangyari sa akin. Ayan, doon ka magsisisi. Tama. Kuwari natuto ka ng leksyon doon sa ginawa mo. Alam mo yun.